Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, or righty kaibigan. Kung saan ka magsulok sa mundo kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University. Alrighty kaibigan, dito sa Parking University kaibigan, talakayin natin itong mga basic law of the universe na pwedeng ma-apply natin sa buhay, na it could shift our mindset kaibigan, at saka it could change our reality. Okay? School is good kaibigan, but apparently focus tayo sa school, academic, and when we go out of school kaibigan, napakaraming basic law of the universe na hindi natin nakalimutan natin na i-apply, na sila pala yung pinaka core values natin kaibigan, or foundation natin para makaangat tayo sa buhay kaibigan. Alright, kasi yun yung gusto natin. Alright, so ito yung topic natin dito kaibigan. Kung ito yung mga hinahanap mo, changing mindset, self-growth kaibigan, dito sa Parking University, ito yung topic natin kaibigan. Nasa tamang landas ka. Alright alright. So, yung topic natin kaibigan, itong sa libro na How to Win Friends and Influence People, may topic doon kaibigan na paano daw natin mapasunod o mapagawa yung isang tao sa gusto natin. Okay? So, susunod lang daw yung tao kaibigan, o makuha lang daw yan natin yung atensyon nila, or yung gusto nating ipagawa. Gagawin lang yun ng isang tao kung kaibigan, kung mabigay natin daw yung mga gusto nila. Wow, di ba? Napaka to kaibigan, napaka parang balikan natin. Pag mabigay natin sa isang tao kaibigan, kung ano yung hiling nila, kung ano yung gusto nila, kung ano yung desire nila kaibigan, then from there kaibigan, yung tao na yon gagawin niya yung ano man yung gusto mo rin. Okay, so it's opposite. Before natin makuha yung gusto natin, dapat mabigay natin yun kaibigan, kasi once mabigay natin yun sa isang tao kaibigan, he will do anything for you. Wow, kaya itong libro na ito is How to Influence People and to Win Friends kaibigan. Wow, okay, so ganito na yun. Okay, so pwede daw natin ito ma-apply sa mga anak natin, sa mga ano natin, sa mga katrabaho natin, empleyado natin kaibigan, kung ikaw ay running a business. Paano para kung mayroon tayong ipapagawa, o mayroon tayong ipapasunod na utos or something, kung hindi mo yun ibigay yung gusto ng tao na yun kaibigan, for example mayroon siyang hiling tapos hindi mo yun mabigay. Okay? So for example, isa kang empleyado ngayon, mayroon kang ni-request sa amo mo, okay? Na something, it could be mag-absent ka or something, or anything na favor na ginawa mo na very important, at saka talaga, hindi naman siya parang nanghihingi ka ng favor. For example, gusto mong mag-leave on that day kasi may very important events, pero pag yung amo mo kaibigan is hindi ka binigyan nun, ano yung feeling mo? Okay? Siyempre, ando na yon sa isip mo kaibigan, sa subconscious mind mo, na ang yung amo hindi yan nagki-care sa'yo kasi nung time nagipit ka o time na kailangan mo talaga, hindi ka binigyan. Okay, so yun yung concept na kaibigan. Pag yun yung ginawa mo, hindi mo binigay yung gusto ng isang tao, most likely yung tao na yon hindi yan magiging loyal sa'yo kaibigan. Hindi yan magtrabaho man yan, pero hindi yan gagawin yung pinaka-the-best niya, kasi you are not giving him a favor kung gusto, so kung siya na yung nangangailangan. So ngayon, para daw mapasunod natin yung tao, kung ano yung gustong gawin natin is, we need what he wants. Okay? Kung yung tao kaibigan, mabigay natin yung ano yung gusto nila. Okay? Kung masolve natin yung problema nila, if we can bring them closer to happiness kaibigan, if we can ano pa yung pwede nating magawa sa kanila na anything na desire nila, gusto nila kaibigan, pag mabigay natin yun sa kanila kaibigan, so anything most likely gagawin yan for you as a return kaibigan. It's just like the law of the universe. It's a human nature kaibigan. Titingnan mo yung tao, yun yung tinatawag na parang utang na loob. Yung tao, kahit gaano kasama yung tao kaibigan, some reason it will, nasa nature yun ng tao kaibigan, na magtingin yun ng utang na loob. So kung mayroon tayong magawa na something na mabigay natin yung gusto niya kaibigan, anything na gusto niya, most likely magiging walking ambassador na yan sa'yo kaibigan. Mag-follow yan kung ano yung gusto mo, magiging loyal yan sa'yo kaibigan, kasi
binigay mo yung gusto niya. So anything na, as long as hindi naman siguro naka-violate at saka hindi siya nag-take advantage, okay yun kaibigan. Yun yung pinakaunang ano daw na dapat mabigay natin. So what are the ways na pwede dun na mabigay natin kaibigan? Itong word of appreciation kaibigan. Itong appreciation kaibigan. Pag yung tao or anyone na na-appreciate daw natin, okay? If we appreciate what he do for us or anything kaibigan, nasa human nature, nasa ano yun ng tao kaibigan, na we are craving for appreciation. Okay? Hindi lahat ng tao nag-appreciate sa atin. Hindi sa araw-araw may mag-appreciate sa atin. Once in-appreciate natin yung tao, magsabi na, uy, wow, parang na-appreciate ako So ibang klase to si ano, for example, ikaw, pangalan mo si Juan. Ibang klase itong si Juan kasi in-appreciate niya yung lahat ng bagay na ginawa ko sa kanya. So iba siya. So makuha mo yung atensyon niya kaibigan, kasi hindi na lahat ng tao nag-appreciate. Hindi lahat ng tao nagbibigay ng atensyon sa isang tao, especially appreciation. Most likely yung tao nag-criticize instead of appreciate. So as simple as appreciation kaibigan, makuha mo na yung atensyon niya kaibigan. As long as genuine yung pagka-appreciate mo kaibigan sa isang tao, most likely yung tao na yan kaibigan is hindi yan makalimot sa'yo. Hindi yan makalimot sa'yo, and most likely any favor or may ipapagawa niya sa'yo kaibigan, he will do more kaysa ibang tao. Okay? Okay, kung isang tao, dalawang tao kaibigan, yung isang tao nag-criticize at ikaw nag-appreciate, most likely 99% ikaw yung pipiliin ng tao na yun. Kasi nga, you give value. Nakita niya na binigyan siya ng value. And human being kaibigan is, pag mayroong tao na bibigay sa iyo ng value, yun yung cravings ng human nature yun. Yung nature yun na isang tao kaibigan, we are looking for that. So yun yung mga basic principle na ibigay natin sa tao, na people are cravings for it kaibigan. So appreciation, as simple as that kaibigan. We keep appreciating small little things. If we just appreciating and appreciating, wow, magiging interested yung tao sa iyo kaibigan, at saka you are unique kasi hindi lahat ng tao nag-appreciate. So as simple as appreciation kaibigan, that's another technique. Wow, hopefully may natutunan tayo ngayon kaibigan. Dito sa Parking University, hindi na sayang yung oras natin. Close your eyes, open your arms, and let your lights, and that's all beyond. Best love, good health, abundance, all the resources, the world's in the end. Boom! Shakallah!